Good morning, good afternoon, at good evening sa lahat ng taga-subaybay o sa lahat ng mga nanood ng mga live ko at nagbabasa sa wall ko. Itong live na ito, ah, para ito sa mga taong nagsasabi na pinag-initan ko daw ang mga pare at pastor. Ang daming nagsasabi nito. Tulad ni Elena Nacion. Nagpunta ko sa wall niya para imbitahan ko sana siya. Magsulat ako sa timeline niya pero wala, binlock yata ako. Hindi ko na siya makita. Tapos doon sa mga komento niya, yung sinabi niya mismo, daming sagutan doon ng itong nagbabasa din. Nawala din lahat. Di ko alam kung bakit. Kung siguro talagang na-block niya ako. Pero anyway, itutuloy ko yung live ko para sa tulad niya. Hindi lang si Lina kasi. Meron ding nagsasabi niyan na bakit daw pinag-initan ko yung para pastor si pangalan nun. Nakalimutan ko, sandali lang. Ito yung siya yung nag-walk out sa kursada ko sa Hamigin. Sa Hamigin ito. Si Marinita Mabilanga. Isa to sa nagsasabi na bakit pinag-initan ko itong mga pare at pastor. At galit na galit ito sa mga nag-share din sa mensahe ng Diyos na pinarating ko. Tulad din ng pastor ng born again man siguro yun. Na yun din, galit na galit sa mga nag-share sa mensahe ng Diyos. Yun nga sabi ko, bakit nagagalit kayo sa mga taong nagsishare? Yun nga ang sinasabi ng Diyos na ang mga naniwala, wala silang ibang gawin kundi mag-share na mag-share. Kung meron man kayong kung apektado man kayo o sa palagay ba ninyo naargabyado kayo, tinuturo ko na nga sa inyo na yung sabi nga ng Diyos, sa palagay ba nila na argabyado sila, magdemanda sila sa korte. Kasi meron nga tayong batas. Pwede ninyo gamitin yung batas natin. Tulad ng mga sinasabi ko, na ang mga pare ninyo makasalanan, meron makasalanan, lalo na nung sinasabi ko na mensahe ng Diyos na ng mga pare ninyo ay manluloko, manlilinlang, mapanglamang, mga bakla, mga ripis, marami pa. Ito, siguro, sapat na siguro ito para dalhin nyo to sa korte. Pero, hindi nyo magawa. Yung sabi ko sa inyo, na harapin at harapin ko kayo. Kasi, pinanindigan ko na nga at saka sinasabi ko na nga rin na mga dami akong live na ganito.
gamitin ninyo. Pwede ninyong gamitin yan. Malaya naman kayo. Sa korte ako magpaliwanag kung bakit ko to sinasabi. Di ko gagawin to kung hindi ako pinag-utosan ng Diyos. Yung sabi nga ng Diyos, huwag kang matakot magparating sa mensahe ko dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. Ibig sabihin ng Diyos, parating ko sa mga tao. Ngayon, ano bang dahilan para sabihin natin na galit ako sa pare o bakit ako ano bang tawag niyo sa akin na pakialaman ang mga pare o pastor? Wala namang dahilan eh. Una, hindi naman ako ninanakawan nila. Hindi naman ako yung mga argabyado nila. Hindi naman ako yung naloko nila o niluloko nila. Wala naman silang nagawa sa akin eh. Saan banda natin masabi? Para sabihin natin na magalit ako sa kanila. Pinag-utosan ako ng Diyos eh. Isabi nga ng Diyos, iparating mo sa mga tao. Nandoon lahat yun. Nang sinasabi nga ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala. Sa gagawin mong ito, maraming tao ang magalit sa iyo o papatayin kanila. Buhay mo ang, nako, dami. Pero ginagawa ko kasi sinabi nga ng Diyos ito lahat. Ngayon, nung sinasabi ninyo na bakit galit ako sa pare? Hindi ba ako galit? Paano naging galit? Daming akong pare, ilan pare ang kinausap ko. Si Father Kubit. Yung si Father yung Tagaluan, nandoon na sa Villanueva ngayon. Lagi kong binabanggit yun, pangalan ng pare na yun. Kausap ko yun mismo. Sa telepono. Sabi nga niya, hindi ako naniniwala sa'yo. Ano yun? 2013 ko kinausap yun. Pare na yun. Si Padre Ramantin. Yun. Pinangalanan ko pa, Padre Ramantin, yan. Naman nood na ng video ko yan. Yan, kausap ko talaga yan. Sabi sa akin, hindi ako naniwala sa'yo. Mung 2013 ko pa yung kausap, yung pare na yan. Ano na ngayon? 2020 na. Si Father kachat ko, si Father Benedict, yung taga Vancouver, Canada. Yung pare na negro, yung American Black na kausap ko sa video call mismo. Siya yung nagkomento na sinabihan ko na yun lang ang komento mo sa 10 taong ka nag-aral. Siya yun. Hindi ako galit. Nakikipag-usap nga ako sa kanila eh. Nagsishare nga ako sa kanila. Sabi nga nung pare niyan, naniwala ako sa'yo. Pero nangawala sila. Ibig sabihin, hindi ako galit kasi nakipag-usap ako sa kanila eh. Video call kami. Magandang kwentuhan namin. Pati yung si Father Benedict, maganda yung usapan namin sa chat. Pero hindi nila ako pwedeng maisahan. So, ibig sabihin, hindi ako galit. Sabi niyo, pati sa pastor, galit ako. Paano akong magiging galit? May mga pastor akong kausap eh. Ilang pastor akong kausap. Yung personal pa na pastor dito, ganun din. Yung sa Manila, may ilang pastor ang nakausap ko dyan. Harap-harapan pa nga eh. Isa lang nga lang sinasabi nila na Diyos ang kalaban namin dyan. Tapos sasabihin ninyo, alaman ko yung mga pare at pastor ninyo. Pinagtanggol ninyo, ipakita ninyo kung saan kayo naging tama at saan sila naging tama.
Nakakalungkot isipin. Hindi ako nalungkot sa kinakotya ninyo. Ako hindi ako nalungkot doon. Bakit ako malulungkot? Bago pa nga ako nag-umpisa, sinabi na ng Diyos ito na dadanasin ko talaga ito, yung maraming mangotya. Pero yun nga, ang sabi nga niya, tuwing nasaktan damdamin mo, laging may kapalit. Ayan, ang dami na nangamatay. Sabihin pa ninyo, hindi totoo yan. Kung lahat yan nangamatay na yan, ginunan ko ng mga ano na yan, mga nicho nila, nung panahong namatay o nilibing sila, nagkalat na sa wall ko. Sa mga kamag-anak ko lang, ilan sila? Ang dami nila. Oo. Ilan yun? Sa nangungutya. Yung mga nagsabi ng masakit. Marami yun. Yung nasa simbahan, namatay. Yung kausap ko mismo na harap-haraan yun, sa telepono ng utya, namatay yung taga Kamigin, taga Bonbon. Ilan yun? Yung si Maning ng Mutya, namatay din. O yung pinsan kong isa, ano nila ni pinsan nila ng Saryo, namatay din. O kausap ko mismo yun. Nagsasabi ng masakit. Yung pinsan ko mismo buo, namatay din. Kausap ko mismo yun. Na, yun nga, ganun ako. Pag nagsasabi ng masakit, talagang kinakausap ko. So, namatay din yun. Yung, ay nako, marami. Mga aksidente o balian ng kamay o ano pa. So, yun lahat na yan, sinasabi ko, dahil yung nasabi nga ng Diyos, na sa gagawin mong ito, maraming tao ang magalit sa iyo, ang mga mutya. Nasabi nga niya na ang mga tao nagsasabi sa iyo ng masakit, nagsasabi sa iyo na nabuang ka, o nagsinungaling ka, nagpatotoo ka, yun, sabi ng Diyos, na power ng Diyos ang kalaban nila. Mamamatay sila. O yan. Ay, yung dalawang pastor na huli, namatay. Si Charlie at saka si Alvin. Nandiyan naman talaga yan. Pinost ko yung mga kabaong nila. Hihingi ako pa sa pamilya. Pero kailangan kong gawin para makita ninyo na talagang, hindi natin sabihin nagkataon. Tingnan yung mga conversation namin doon. Kung paano sila nangutya. So, ganun ako. Ilahat ko talaga sa publiko. So, kailangan kong gawin. Kasi sabihin ninyong pinag-initan ko ang pare o pastor ninyo, never ako na hindi ko sila pinag-initan. Kung ano man yung sinasabi ko, puro katotohanan yun. Yun yung mga nakikita natin sa mata natin, yun yung mga naririnig natin na gawain nila. Pag sinasabi natin sinisiraan ang mga pare at pastor, yun yung mga sinasabi ko na hindi nila gawain. Yun tinatawag na sinisiraan. Ang nangyari, ang lahat naman ng sinasabi ko, gawain naman nila. Tapos sasabihin ninyo, sinisiraan ko sila. Paano yung sinisiraan? Kung ngayon bang sinasabi ko na kung hindi totoo, tumama kayo na nanira ako. Pero dahil nga totoo lahat, hindi natin masabing nanira. Yun nga sinasabi ko palagi, na ang tao na nag-witness sa kaso o nakasaksi sa pangyayari at ikinuwento niya doon sa hukuman na yun ang ginawa ng tao na yon, na siya ba ang gumawa, sa paniniwala ninyo, sasabihin natin na nanira yung taong yun?
Saksi nga ang dalawang mata niya sa pangyayari. Tapos sinasabi niya ngayon na ganito ang nangyari. Sasabihin ninyo na nanira ang taong yun. Di ba? Anong klaseng nag-isip ang taon ganitong pag-iisip? Ano yung Ilina? Nasyon? Isipin mo mabuti. Sa ganong pag-iisip mo, nanira pala yon. Siya nga nagsasabi ng katotohanan. Di ba? Tapos sasabihin mo, nanira siya. Kaya nga ako nagsasabi na ang tao, bubo, tanga o inutil ang pag-iisip. Kasi yun naman talaga dapat ang tawag sa mga taong ganito. Tapos, ang iisip nyo naman, sasabihin naman ninyo, yung bang ginamit ng Diyos na ganun magsalita. Walang Diyos, wala kang, sabi mo, wala kang nakikitang Diyos nga ang nag-uutos o maka-Diyos ba o ano ba ang tawag ninyo? Kasi may sinasabing lumalabas sa bibig ko yung bobo, tanga o inutil. Yun naman talaga ang dapat na gamit na salita para doon sa isang tao tulad mo. Ngayon, pag sinasabi kong matino ka, ako naman ngayon yun naging bobo at naging tanga. Di ba? Babalik naman sa akin yun. Hindi ka nga nakaunawa, hindi ka nakaintindi, tapos sasabihin ko matalino ka. Ako naman ngayon yung naging inutil ang pag-iisip. Ako naman ngayon yung naging bobo. Ako naman yung naging tanga. Di ba? Kaya kung anong meron ka sa tunay mong katayuan o katauhan o kalooban mo o paano ka mag-isip, yun talaga sasabihin ko. Hindi ka nga nakaunawa Di ba? Nandiyan na sa harapan mo, nandiyan na yung pangyayari, ginawa nila, narinig mo ang mga ng pangyayari, kung ano ang nangyari. Tapos sasabihin mo, nanira ako. Nakikita mo sa mga video, nakita mo sa mga kaso nila, nakita mo sa paligid mo, nagawain ng mga pari ito. Tapos sinasabi ko na ito sila, manluloko, manlilinlang, rapist o mapanglamang. Mga madre ninyo, parausan ng mga pare, nandyan totoo lahat nangyayari. Sinasabi na Santo Papa pa, nandyan na lahat. Tapos sasabihin ninyo, pinag-initan ko sila. Na totoo naman ang gawain nila. Siyempre, sasabihin ko sa inyo, kung ano yung nararapat. Kung bubo kayo, talagang bubo. Kasi hindi ka nakaunawa at kaintindi. Nandiyan na nga sa harapan, tanga ang tawag din doon. Sinasabi ninyo sa sarili ninyo, malinis sila. Paano maging malinis? Nakikita nga ninyo sa gawain nila. Tapos sasabihin ninyo, malinis sila. Paano silang naging malinis? Di ba? Tapos sasabihin ko sa iyo, matalino ka o malatalino kayo o nakaunawa kayo o nakaintindi kayo. Nataliwas naman yan doon sa katotohanan. Kaya nga ako nagpaliwanag. Sa live ko paliwanag kasi mas marami tayong may paliwanag. Doon sa sulat, kaiksi-iksi, kahaba-haba mong sinulat, kunti lang yung natutunan natin na ipaliwanag ng gusto. Dito sa live, kasi marami tayong may paliwanag ng gusto. Kaya ako nagla-live, magsumikap ako mag-live para maturuan kayo kung paano talaga mag-isip ng tama. Kaya nga ginamit ako ng Diyos Dahil ako ang tao nag-iisip ng tama. Sinasabi ko talaga kung ano yung meron. Di ba? Kaya nga yung sanay kayo sa pare ninyo, sa pastor ninyo, kahit masama ang ginawa ng mga membro, kahit wala silang amor sa membro, ipapakita pa rin
na mahal nila ang membro, pakita pa rin na hindi sila marunong magalit. Kailangan na nila magsalita ng mga sakit pero hindi nila gagawin. Pakita lang na mabait sila. Bakit lang ginawa yun? Kasi kailangan nga nila ng membro eh. Sisigawan niya yon ng membro. Sasabihan ng pare at pastor na tanga o inotel yung membro. Kung ikaw membro, magsimba ka pa kaya? Di ba? Hindi ka na magsimba. Lilipat ka na ng reliyon. Ngayon, pag hindi ka nagsimba, anong gagawin ngayon ng pare ninyo, pastor? Wala na. Wala na silang kukuliktahan. Marami ng mga membro na magsialisan. So, ano mangyari? Magsara yung reliyon niya. Kaya hanggat maaari, pakita nila na mabuting tao sila. Ito nga sila ang mapagpanggap eh. Magpakunwari eh. Kunwaring, hindi raw nagsusugal. Pero lakas magsugal. Kunwari, hindi raw ng babae. Pero malakas mga babae. Na, yun naman totoo yan sa mga pare eh. Dami kong alam na mga paring sugarol. Hindi nga sila magsugal sa lugar kung saan sila. Pero dadayo sila sa ibang syudad. Mga babae nila kung saan nila binabahay. Kaya nga may mga lugar na puro pare dyan, sus nako. Kung saliksik lang kayo. Ang problema lang kasi, kahit nakikita na ninyo, para pa rin kayong bulag. Kunan natin ng base itong mga katekista. Maraming mulo sa pare nila. Ano ba yan si Father? Nangulikta na naman ng pera. Nag-uutos na naman na mangulikta kami ng pera para daw ibabayad sa sakyan niyang inutang. Di ba? O, yun ang sinasabi. Pero, abot pa rin ang mano sa kamay, abot pa rin ang halik sa kamay, halik pa sa paa, abot ang samba. Di ba? Yan ang tatawag sa mga taong ganito. Di ba? Matino. Ang dami na ninyong reklamo sa pare ninyo. Ang mahal daw maningil sa pamisa, mahal daw maningil sa pakasal, mahal daw maningil sa pabinyag, o ano-ano pa ang daming sinasabi, narinig mo. Pero doon pa rin. Todo pa rin ang tingala, todo pa rin ang samba. Kaya masasabi ko talaga, ang tao, inutil ang pag-iisip. Niloloko na nga kayo, yung nga sinasabi ko, hindi pa nga kayo nag-umpisa magtrabaho, meron na silang kaparte sa pera ninyo. O, di ba? Ngayon, nakatudo pa kayong ngiti. Nakatudo samba pa kayo. Pag pumunta ang pastor sa bahay ninyo, mga pare ninyo, magkandara pa kayo, mangutang, manghiram, para lang maluto ng masarap para ipakain sa pare at pastor ninyo. Samantalang nagkalat yung ari-arian nila, mga tagong yaman, magarang sasakyan. Samantalang kayo, wala nga kayong sasakyan. Wala nga kayong magandang pananghalian. Wala nga kayong masarap na pagkain. Mangungutang pa nga kayo para ipakain sa mga pare. Mangulikta pa kayo ng pera sa mga membro. Kasamahan ninyo para ibili na para sa pare. Samantalang yung pare ninyo nagpasarap. Ngayon, nakita ko sa inyo, matino. Di ba? Di nyo ba alam yan? Na ang pera nga ng mga pare, pinapala yan. Mga brief nga nila, hindi na nilabahan yan. Isang gamitan na lang, disposable lang ginagamit nila sa sobrang dami ng pera nila. Samantalang kayo, nagkandara pa kayo dyan. Dugot, tawis, puhunan ninyo. Tapos, ibibigay lang ninyo sa pare ninyo, sa pastor ninyo. Samantalang,
kulang pa yung para ipakain sa pamilya ninyo? Sino ngayon ang may problema? Kayo ang may problema. Hindi ako at hindi ang pare ninyo. Pinahintulutan ninyo na magsamantalahan kayo ng mga pare at pastor ninyo, kaya nagpatuloy at namimihasa sila. Hanggat kaya nila kayong lokohin, magpatuloy ang panluloko nila sa inyo. Kasi nagpaloko kayo eh. Pag hindi kayo nagpapaloko, walang manluloko. Tingnan mo yung mga iglesia ni Kristo. Pag hindi na kayo nagsimba, anong gagawin? Wala, itiwalag kayo. Kasi hindi na sila makakolekta ng pera sa inyo eh. Una, babalikin pa kayo. Liligawan pa kayong babalik. Pag hindi na talaga kayo magsimba, itiwalag na kayo. Kasi wala naman na kayo silbi eh. Membro kayo kamo sa reliyon pero hindi kayo nagbigay ng pera, di wala kayo. So, ganun ang mga reliyon. Tingnan mo yung mga Katoliko, pag hindi na nagsimba, hindi misahan yung patay o hindi binigyan ng mga anak o mga apo o ano man. Ito yung pamaraan nila para mapilitan kayo magsimba kasi kailangan niyo binyagan yung bata. Kailangan kayo magpakasal. Di ba? Kailangan kayo magpamisa na mulatan niyo pamisahan ng patay. Kaya kailangan kayo magsimba para pagdating ng panahon, mimisahan kayo ng pare. Ito yung pamaraan nila kung paano kayo maging matali doon sa paniniwalang kasinungalingan. Kaya nga hindi nga sila makaharap sa akin eh. Paano sila makaharap? Nang turo nila isa-isahin ko kung saan sila naging tama. Tuturuan kayo, magsimba kamo buong buhay ninyo para maligtas kayo. So kayo naman si tanga, umaga hapon nagsimba para daw maligtas. Isang tabi na lang natin yung mga ugali ninyo. Kayong mga nagsimba ng umaga at hapon. Magsimba kayo ng araw-araw o linggo-linggo man. Ang papangit na ng ugali ninyo. Nasaan ang simba ninyo? Sabihin natin yan. Sabihin na lang natin na mga mabubuti kayo kamo. Na maligtas kayo. O yun, nagsimba kayo. Buong buhay ninyo. Walang paltos. Linggo-linggo. Inuulit pa. Umaga, tanghali o ano pa. Kasi nga, proud na proud. Para sabihin ni relihiyosa kamo, ika nga. Para mga ugali ninyo, mas masahol pa sa hayop. Ngayon, feeling ninyo ligtas na kayo, di ba? Kasi yun ang turo ng pare at pastor ninyo eh. Magsimba. Sabi ng pastor, pag hindi ka nagsimba, sister, kung bumalik na ang Diyos, naghukom ang Diyos, wala ka. Hindi ka na maligtas. Ibig sabihin, minsan lang pala ang magsimba, maligtas ka na. Sa habang buhay mong nagsimba, minsan ka lang nag-absent kasi may mahalaga kang ginawa, hindi ka na maligtas kumbaga. Kasi wala ka sa simbahan. Di ba? Yun ang mga pastor eh. Yun naman talaga yan. Kasi sinong pastor sinong sa inyo, nasabi ng pastor ninyo yan, mga born again o ano man. Sa mga tuwid, buong buhay na kayo nagsimba. So, ligtas na kayo. Di ba? Pero ngayon, ang tanong ko sa inyo, pag namatay kayo, bakit pamisahan kayo ng pare ninyo? Para daw maligtas ang kaluluwa. Ibong buhay ka nga nagsimba eh. Sinabi na nga, maligtas ka na doon eh. Tapos nung namatay ka, mimisahan ka uli para daw iligtas ang kaluluwa mo. Sa mga tuwid, hindi pala ligtas yun, nagsimba kayo. Kasi mimisahan pa kayo para iligtas. Di ba? Hindi ba ito pang luloko? Habang buhay ka nagsimba para daw maligtas. Ngayon, nung namatay ka, pamisahan ka pa rin uli kasi para daw iligtas.
Ay huwag ka na magsimba. Buong buhay mo. Magpamisa ka na lang pagkatapos mong namatay. Magbilin ka na lang, mga anak, mga apo. Pag namatay ko, pamisahan mo na lang ako kasi iligtas ako ng pare. Ganun na lang gagawin ninyo. Kasi hindi naman kayo naligtas noong buhay pa kayo nagsimba Nagpakahirap kayo. Pudpud yung sapatos ninyo doon. Mga garang damit, hinahanap ninyo para lang isuot sa pagsimba. Susuot pa yung mga alahas. Kailangan pa yung mga damit na mababa para makita yung mga kwintas, mga singsing. Di ba? Tapos ngayon, pag namatay, pamisahan pa. Anong tawag dito? Di ba ito pang lulokong o kalokohang turo? Kaya nga hindi makaharap ang pare at pastor ninyo. Ito pa lang itatanong ko sa kanila, wala na. Mamilipit na sila. Lalo na kung isa-isahin ko lahat yan. So ganun ako. Hindi ako nanira. Ipinamulat ko sa inyo ang katotohanan na ang bawat relihiyon, ito'y pangluloko. Panlilin lang sa tao. Kaya nga na marami akong live dyan Ang dami-daming mga pakana ng simbahan. Ang dami-daming mga organisasyon ang binuo ng mga pare para kadagdagang kulikta ng pera sa mga tao. Kayo hindi kayo nag-iisip. Talagang mapagsamantalahan kayo. Tingnan yung patay ninyo. Walang katapusang pamisa. Pamisahan nung namatay. Pamisahan nung araw ng patay. Pamisahan nung tatawag pa nilang kailan namatay. Di ba? Pag nagkasakit kayo, sasabihin pa, pamisahan niyang patay. Kasi binigyan kayo ng sakit ng sa namatay. Galing naman ng namatay na yon. Nasa impyerno na bumalik lang para bigyan kayo ng sakit. Powerful pala yon. Kasi hindi nyo naalala, hindi kayo nagpamisa. Kaya kayo binigyan ng sakit para pamisahan sila. Di ba? Sino pa yung namatay? Para babalik at magbigay ng sakit sa inyo para pamisahan sila. Kasi hindi nyo ika nga naalala. Yun yung magandang turo ng pare ninyo. Di ba? Na-impyerno na nga yung namatay na yun Swerte naman niya makalabas siya. Magpaalam siya sa gwardiya siguro doon. Nauwi mo na. Para ang pamilya niyang nakalimutan siya. Bibigyan niya ng sakit. Parang wakwak yun. Nasa ilalim ng silong. Di ba? Kung hindi ba kalukuhang turo. Ngayon, ang lahat ng tao, imposible naman siguro sa lahat ng nangamatay, walang gumawa ng mabuti doon. Sa pamilya ninyong nangamatay, sa haba ng buhay niyang nagsisimba o ano man ang gawain niya, meron naman din siguro mga tino doon. Meron naman din siguro napunta sa paraiso. Pero lahat pamisahan Ibig sabihin, lahat yun napunta sa impyerno. Walang iisang napunta sa paraiso. Kasi yung nasa punta sa paraiso, hindi na dapat misahan yun. Naligtas na nga Tapos pamisahan ninyo para iligtas. Ngayon, sino ngayon ang tanga? Ligtas na, pamisahan mo pa? Niligtas na? Hiya, mag-isip kayo ng tama. Kung sino ngayon may problema. Ako ba o kayo? Sa kabutihan niyang ginawa nung buhay pa siya, automatic yan. Mapunta sa paraiso yan. Ngayon, hindi na dapat pamisahan yun. Kasi ligtas na yun. Ang tanong ngayon, lahat ng namatay pamisahan para iligtas. Sa makatuwid, walang napunta sa paraiso. Ay hindi na dapat ituro ng mga pare at mga pastor itong paraiso na ito.
Kasi wala naman napunta sa paraiso eh. Lahat naman napunta sa impyerno eh. Kaya nga ninyo ipamisahan eh, para iligtas eh. Wala namang katapusang pamisa. Ibig sabihin, walang kaligtasan. Nangamatay na lang, pasapasa na, pasalin-salin na. Ang kaluluwa noon, ang haba ng listahan ninyo, hanggat maalala, nandoon yun, ang listahan sa pangalan na yun para iligtas. Sa makatuwid, wala pang naligtas. Sa edad kong 52 na ako, 53 na siguro, wala pa akong narinig na may kaluluwang naligtas. Dahil kahit sa mga lula-lula pa namin, kalululuhan pa, nandoon pa, pinamisahan pa nila. Ibig sabihin, hindi pa naligtas yun. Eh bakit may paraiso pa? Na hindi pala yung maligtas. Di ba? Ituturo na lang nila ang impyerno. Kasi wala naman nailigtas sila eh. Lahat naman nangamatay, pamisahan. Wala namang namatay na hindi pamisahan. Di ibig sabihin, walang napunta sa paraiso. Lahat na napunta sa impyerno. Eh bakit tuturo pa nila na may paraiso? Na wala naman palang mapunta sa paraiso pagkamatay mismo. Ngayon, yung sinasabing iligtas nila, mapunta sa paraiso, eh mula pa naman nung pinanganak ako, wala pang naligtas eh. Kasi nagpatuloy ang pamisa eh. Eh ngayon, may gamit yung paraiso, wala. Wala ilalagay ang Diyos doon. Kasi wala naman palang nailigtas pa. Kung hindi ba maganda yung araw ng linggo, matuto kayo mag-isip ng tama. Kaya yung mga pare ninyo, paharap nyo sa akin yan. Nang galiti kay galit sa akin o sa mga nagsishare, challenge ko kayo. Puntahan yung pare ninyo. Dalhin mo yung video ko. Pakita nyo sa pare. Father, sino ba to? Tingnan nyo. Kayo ang binabanatan o ano man turo ninyo. Tingnan ko kung ano sabihin ng pare ninyo. Kakapal ang mga mukha ng pare ninyo, mga pastor ninyo. Isa pa kayo sa mga kapal ang mukha. Di kayo nahiya sarili ninyo. Ipagtanggol ninyo, lambiro ang mga kasalanan. Kayo na ngayon ang number 2. Ako hindi ako marunong matakot. Sinasabi ko sa inyo. Kung marunong lang ako matakot, nung sinasabi ng Diyos na sa gagawin mong ito, maraming taong maghangad sa buhay mo, papatayin ka nila, hindi ako mag-upisa nito. Pero dahil hindi ako marunong matakot, gawa nung alam ko na tama ang sinasabi ko at totoo, kung makipagpalitan kayo, pakitaan ang mukha. Mag-live kayo. Pangalan nyo, pangalanan ninyo. Hindi kayo dapat magtago. Sa mga pare ninyo, magkukuminto, patago. Tahimik. Naghahanap ng parang kung paano ako mapatay. Yun ba? Wala kayo ibang gawin kung ganun lang. Saksakan kayo ng kaduwagan. Kayo pala ang tama. Pinag-utusan pala kayo. Di lumabas kayo. Bakit hindi niyo magawa? Para pakita ninyo sa mga tao na tunay nga kayo. Tinuna ako kayo. Sinabi niyo kayo ang tama at totoo. O din, anong gagawin natin? Harap-harapan. Para magpaliwanagan tayo kung saan kayo naging tama at saan ako naging mali. Ako, sanay na ako sa mga pangbabas ng mga tao. Pero wala akong galit sa inyo. Nagsumikap lang ako magpaliwanag para lang maunawaan ninyo at magkaroon kayo ng tamang pag-iisip. Kasi sayang yung binigay ng Diyos sa inyo na hindi nyo ginagamit sa tama. Hindi ako narunong magtanim ng galit. Ano man masakit ng binibitawan ng mga tao sa akin, hindi ako marunong magtanim ng galit. Alam pa tandaan na hindi ako marunong magtanim ng galit?
Kasi normal ang buhay ko eh. Alam mo kung magtanim na ako ng galit, apektado ako. Baka hindi na ako makakain, baka hindi na ako mag-enjoy, baka hindi na ako makapag-fishing, baka hindi na ako makapagtrabaho, kasi dinidibdib ko, kasi yung iniisip ko kung ano mga sinasabi ninyo, pero hindi eh. Kung ano man yung sinasabi yung masakit, baliwala sa akin yan. Kasi nga, nandoon na nga sa mensahe ng Diyos yun. Na sa mga tao nagsasabi kayo na sa masakit, wala ka nang gagawin sa kanila. Akong bahala sa kanila. Power ng Diyos ang kalaban nila. Kaya pinaubaya ko sa Diyos yan. Pero nagsumikap ako magpaliwanag para lang maunawaan ninyo at magkaroon kayo ng pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala para sa kaligtasan ninyo at hindi para sa akin. Dahil ako ligtas na. Yun nga sabi nga ng Diyos, bumalik ka sa lupa, iligtas mo ang mga tao. Ayun o, malinaw-linaw yun. Patay na dapat ako eh. Pero pinag-utusan niya ako, binabalik niya ako para lang mailigtas ang mga tao. Kaya nagsumikap ako magpaliwanag. Maraming himala, maraming mensahe ng Diyos. Nagpatong-patong na para patunayan niya na tunay akong kausap. Ang mensahe ng Diyos nagkatotoo lahat para mapaniwalaan ng tao. Pero ang tao hindi basta-basta makapaniwala dahil nalason na nga ng mga pare at pastor ninyo. Hindi na kayo nakapag-isip ng tama. Para na kayo mga laruan na remote control. Ang nagpapagana ng mga utak ninyo ang mga pare at pastor ninyo. Kaya nga kahit nakasiga ang mata ninyo, narinig ninyo ang ginawa ng pare o sinasabi ng mga tao tungkol sa gawain ng pare at pastor ninyo, pero wala kayong nakikita at naririnig. Kasi ang remote control nasa pare nga eh, nasa pastor eh. Ganun kayo. Kaya doon ako nalulungkot sa inyo. Hindi ako nalulungkot para sa akin. Ba't ako malulungkot? Ano man ang sakit na sasabihin ninyo, alam ko, may katumbas yan. Eh sabi ng ibang nangutya, yun ba ginamit ng Diyos? Nagkahangad na may mangyari? Ano hangad mangyari? Nalungkot pa nga ako pag na may namatay na. Hindi ko hinahangad na may mangyari sa inyo. Pero yun ang mensahe ng Diyos eh. Tuwing nasaktan ng damin mo, laging may kapalit. Na anong gagawin ko? Kayo naman ang gumawa. Sila naman ang gumawa nun. Di ba? Kaya nga pinipilit kong hindi masaktan. Huwag lang may mangyari dahil sa nangutya. Pero minsan hindi maiwasan, masaktan ako. Yun. May mangyari. Pero wala akong galit. Hindi ko sinasabing makaganti ako sa iyo. Hindi ko sinasabing ano man. Sinasabi ko lang, sige tumawa lang kayo. Kasi sa akin ang huling halakhak. Pero pag nangyari na hindi ako magawang tumawa, nalulungkot ako kasi buhay din yung nawala. Ganun ako. Kaya kayo, kung hindi niyo gusto ang mga pinarating ko, wag na lang kayo magkomento ng pabalang o ano. Keep going sa buhay ninyo. Enjoy life. Dahil hindi nyo masabing may impyerno pala o may paraiso habang buhay pa kayo. Hindi naman din ako ang makikinabang yan eh. Kayo naman din. Kung ano yung pinunla ninyo nung buhay pa, yun din yung anihin ninyo. Yun din yung datnan ninyo sa ibang buhay. Palagay ba ninyo, ligtas kayo sa paniniwala ninyo? Di ipatuloy. Pero hindi na kailangan magkomento na hindi naman ninyo kayang panindigan at patunayan. Magkomento kayo dito, tapos hindi nyo tatapusin. Ilahad ninyo lahat para makikita natin kung ano yung ipinaglaban ninyo. Para din akong nasa loob ng simbahan, nag-humili. 1 oras halos.
para lang matuto kayo. Binigyan ko talaga ng panahon ito. Dahil ito yung utos ng Diyos. Yung sabi ko nga, binigay mo ito sa akin, gampanan ko ito ng buong buo. May ligtas mo lang ang mga tao. Dahil ito yung gusto niya. Napalalahanan ng mga tao. Nasa tao na kung tanggapin nila o hindi. So, nasa inyo yun. Dahil kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi naman ako nagkulang. Kaya wala rin akong alalahanin kung hindi ko ba nagampanan. Dahil lahat ginawa ko. Samot-saring pamaraan kung paano ko ipaliwanag o paano maunawaan ninyo. Pero kayo na mismo ang nagmamatigas. Yung nasabi ko, wala akong magawa. Tingnan nyo yung sinasabi ko, yung post ko, tungkol sa mangyari sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, na magkaroon ng maraming COVID. Hindi pa nangyari nung post ko na yan. Wala pang COVID na nagkalat sa Mindanao, sa Cagayan de Oro. Ulit-ulit ko mga live yan. O ngayon, tingnan niyo na kayong nasa Pilipinas. Tingnan niyo Cagayan de Oro kung ano nangyari ngayon. Nagkalat na bawat barangay. Puro COVID na. Lahat ng sa Cagayan de Oro, puro COVID na. Niwala kayo sa akin. Sinasabi ko nga sa inyo yan, nasa mensahe ng Diyos. Sige, patuloy ninyo ang pangungutya. Aabutin kayo ng COVID. Ayun, lumating ang COVID. Saan ako nagkukrusada? Cagayan de Oro. Diyan sa Makabalan. Ilang bis ako dyan sa bahay nila ni Nazario Klima. Ayan, Makabalan. Ang dami na rin, COVID. Sa Bugo. Sa Bugo. Kalat na sa Bugo. Saan ako krusada? Doon sa eskwelahan sa Bugo. Sa tapat ng Puerto Market. Sa Bugo, Cover Court. Nagkrusada ako. Sa Del Monte, ang daming nakakilala sa akin. Ang daming nakakaalam. Ayan, Del Monte. Halos lahat ng empleyado nag-COVID na. Sa Taguluan. Nandiyan ako nagkrusada. Ay, sa Taguluan, dami na. Sa Villanueva, marami ng otya. Ayan, marami na rin. Yun naman ang gusto ninyo. Tingnan natin kung hindi kayo aabutin ng COVID dahil yun nasabi ng Diyos. Lagi ko sinasabi ng Cagayan de Oro, pugad ito ng nangungutya dahil nandyan ang mga pare ninyo na sa Xavier. Sila ang may-ari ng Xavier University. Mga pare at mga madre ang nandyan. Kaya lahat ng nangutya sa akin noon, taga Xavier, nakalagay doon Xavier. Mga pare man yan ninyo yon o mga taong naniwala sa inyo. Patunay yan. Nandiyan kayo ng taga-guardian kayo, yung mga address ninyo. Ngayon, tingnan ninyo ang Cagayan de Oro. Yung plano naman ng mayor ngayon na mag-lockdown. Buong Cagayan. Buong syudad, i-lockdown niya. Noong una, pinagtatawanan pa niya ang COVID. Pati gobernador, pinagtatawanan niya. Tingnan nyo ngayon. Ngayon sa lockdown, na halos malukop na. Sige. Tingnan natin. Dami ng patay. Hindi ba natin bibilangin ng patay? Mabilang din niya pagdating ng oras. Kaya sabi ko sa inyo, ang COVID, diyan mangingitlog yan. Mamimisa yan at mangingitlog. Kasi doon dyan ang mga maraming namumutya. Nasaan ba si Alvin? Cagayan de Oro. Nagasaan ba si Charlie? Cagayan de Oro. O lahat yan nangamatay yan, pastor. Kayo, mag-isip-isip kayo ng tama. Kung hindi kayo niwala, tikom na lang bibig ninyo.
Pag hindi nyo kaya, padikitan ninyo ng glue yan para hindi na may buka. Puro kayo sat-sat. Wala naman kayong ibubuga. Hanap pa kayo ng damay. Kahit naman siguro pa paano, meron pa rin sigurong matino sa inyo. Nadamay pa kayo. Kaya sabi nga ng Diyos, wala akong pipiliin sa kanila. Ayun. Yung hindi nagsasabi ng sakit, nadadamay talaga. Kaya ang sakit, ang COVID, walang pinipili yan. Kaya nga may mga nagkasakit ng COVID na ginamot ko na gumaling. Ibig sabihin, nadamay sila. Naniwala sila sa akin. Pero dahil nga walang pinipili ang COVID, yun ang hindi natin makikitang kalaban. Kay virus yan, tatama-tamaan kayo pag hindi kayo nag-iingat. Pero yun nga, sabi nga ng Diyos, gagaling din yan sila pag ginamot mo. Kaya ganyan, marami dyan na positive na ginamot ko na gumaling. Lalo na sa sintomas, ang dami na ginamot ko na gumaling lahat. Kaya patunay yan na totoo ang mensahe ng Diyos. Kaya hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa mga nanood. Share nyo to. Pasa nyo to kay Elena Nasyon. Para kahit papaano siguro mag-isip-isip siya ng tama. Sa pagkikita natin muli. And God bless sa lahat.